We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa Davao City, misalmot sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill Huwebes sa buntag. Untop alas 9 sa buntag, dungan nga nag-duck, cover and hold ang mga Davaoenyo sa gipay-gayong earthquake drill. Gibutyag sa Office of the Civil Defense 11 nga sentro sa fourth quarter earthquake drill karong adlaw ang Barangay Bugis, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gibutyag ni Ednar Dayang Hirang, Regional Director sa OCD-11 sa Superradyo Davao, nga magpabiling andam ang katawhan sa mga kalamidad sama sa dili matag ng katalagman nga linog. Gipasabot ni Dayang Hirang nga tubong sa kanunay nga pagpaygayon og mga earthquake og tsunami drill ang pagbaton sa katawhan og kahibalo sa angay nga buhaton panahon nga adunay pagtayog. Mihinay na ang hanging amihan, mao nga mangandam sa murag summer nga dagan sa panahon. Sa pipila ka lugar sa nasod karong Biyernes, maayo ang dagan sa panahon apan init sa ubang parte sa nasod. Sumala sa pag-asa, easterlies ang nakaapekto karon sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Batanes ug Babuyan Islands na lamang apektado sa hanging amihan. Samtang localized thunderstorms ang dauman sa ubang parte sa nasod. Sumala sa pag-asa, posibleng moabot sa 45 degrees Celsius ang heat index karong adlaw sa Katbalogan, Samar. Kini ang pinakataas nga masinati sa nasod. 44 degrees sa Daet, Camarines Norte o sa Rojas City, Capiz. 43 degrees Celsius sab sa San Jose Occidental, Mindoro o Puerto Princesa City, Palawan. Kapin 400 ka mga estudyante gikan sa unom ka rehiyon sa nasod ang nagtigi sa National Robotics Competition sa Davao City. Ani ang report. Dini sa Davao City National High School, gipahigayon ang labing una nga National Robotics Competition 2023. Kung asa mitambong ang naa sa kapin 400 ka mga partisipante, gikan sa unom ka rehiyon sa nasod, nga mao ang Western ug Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon ug Caraga Region. Tumong sa maong kompetisyon nga masukod ang kanas sa mga bata, pag-abot sa coding, robotics ug pagmugna og mga proyekto nga makatabang sa katawhan ug sa kinaiyahan. Ang ilahang mga outputs sir, ilahang mga project outputs about life below water sa mga robots sir, mga scientific na mga investigations related to mga research nga ma-improve pa ang mga research ideas in life below water. Nagpakitang gilas ang mga bata sa sumubot category, line tracing category o innovative category. Kung asa gipresenta sa 17-year-old nga estudyante nga gikan sa Tupi National High School sa South Cotabato ang iyang proyekto kalabot sa pagsulbad sa oil spill. So yun po ang pinili namin na project kasi po recently last February meron pong oil spill na nangyari po sa Mindoro. So yun po yung napili namin na topic. Proud usab ang coach ug teacher nga si Gilbert sa gihimo sa iyang mga estudyante. Luyo sa mga hagit nga ilang nasinati. Kung na maghatag sa tuwa kay syempre as teachers medyo gamay atong kita so medyo limitado lang ang kaya na mahatag sa mga bata. So kung gusto na mas powerful na mga sensors, kinahanglan gyud na magtawo nga mo donate para sa mga. Samtang, gibuti ko sab ni Director Alan Farnaso sa DepEd 11 ang importansya sa science and technology, hilabi na sa pag-usbong sa artificial intelligence. Kanang ginaingon nila nga knowledge economy. Ang lugar karon sa knowledge economy dako no manang mga idea nga dunay mga tao nga magbuhat og mga concept, idea ginabayaran because that is what the world needs now. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, #Friday! Another week na sab ang nahuman, busa deserve ang mag-chill. This morning atong makauban ang Insolix Band. Kinsa dunay moto nga we aim to give good music, good vibes and good time. Unsa ka ang maka-good vibes nga kanta ang idalit nila kanato karon. Mga kapuso, please welcome Insolix Band. Guys, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, sir. Okay. Good morning po. Hey guys, first of all, please introduce yourselves. So, hello mga kapuso. I am the vocalist of the Insolix Band. I am Hazel May Salipot. Ayun. Okay. And I'm Daniel Mungal. Okay. I Daniel. am Carlito Dumano Jr., the keyboardist of the band. Carlito. I'm Kimwell Dale Bicadot, the Okay. drummer. Okay. I'm Christian Joseph Pili, the bass. Ayun. So guys, first of all, unsay kumusta ba ang inyong morning karon? We are actually tired jud siya. Pero okay. because of this opportunity, like ni boost para mong energy. Yes, of Galing pa course. po kasi kami ng gig. Ay, from tama. Mati. Kay balitan ako guys, kay gikan pa mo sa Mati City? Yes po, sir. Okay. So bibiyay pa mo, padulong Mati, Yes po. or gikan Mati Mati. padulong sa Davao City. Yes po, Wow. sir. And we're so very, kanang murag honored nga naa mo karon din he. Guys, balita na ako, duna mo nag-champion mo sa usa ka competition sa Mati. Unsay feeling ba nga kamo ang nag-champion among sa lailahi nga mga banda bitaw? Ka-answer, overwhelming Japon until now. Kay, Oo. like, unbelievable siya ba? But still, Okay. because we've gave our best, jud, para makadaog because that's our goal. Okay. Guys, paunsa ba na nabuo ang inyuhang banda? Oo. The band started in 2013 during our Okay. college days. It was formerly Five Tunes Band. Okay. But dahil nag-start kami mag-produce ng song, available on Spotify, our compositions, so we have to rename our band from Five Tunes Band to Insolix. Okay. So you've mentioned earlier guys nung 13 years na ni siya nga banda. And I'm sure na-experience ninyo ang pandemic. Unsa ba ang challenges during pandemic? Oo. Personally, sir, mahirap. Lisod kay walay kuan, walay gig. So some other artists just like me, I have to sell my previous keyboard. But of course, it was also an opportunity for me to work online. Okay. I was teaching online, different ESL Academy. But it was Okay. very difficult sa mga musicians. Okay. So karon ma'am no, syempre kay nagbalik naman ang ang normal kumbaga. Nawala na itong mga restrictions. Unsa ba ang feeling ma'am kay syempre makagawas na pud ta, maka-perform na pud mo ingana. Concert, happy jud kaayo. It's because we have so many things to do na, unlike before pandemic. Tapos, from the moment nga naka-appeal kog band, it has helped me a lot po sa ako ang pagskwela Okay. and sa akong parents, sa family. So, it is like kanang a blessing na po. Okay. And lastly guys, unsa ba ang inyuhang mensahe bitaw sa mga upcoming or kanang mga rising bitaw nga mga bands ingana nga kanang medyo pa ba alangan ingana nga kaya baka nato ni or dili ingana? Yeah, well, I am encouraging everyone to, start good kag scratch, but Yes. ang tanan good mubalik it if mag-work hard ka, as long as passionate ka sa ginabuhat nimo, wala ka nag-aim to, to impress other people, but imong goal is to share the music kag gihatag sa Okay. Ginoo. So just start from the scratch and then everything will, follow. Ug syempre no atong inyong first performance kaganiha murag na bitin jud mi busa mga kapuso. Karon atong paminawon ang idalit nga song sa Insolix. Once again, Insolix. Kahirap pala limutin ka, nananatili pa ang
to'y panaginip lamang at gigising ako, mahal mo pa. Kung may babalik ka na ang kahapon, sana'y tayo pa hanggang ngayon. Kung may babalik ko na ang panahon, susulitin kong bawat pagkakataon hanggang alaala na lang ba kita mamahalin. Grabing ulan, ginagatod og pagbaha ang nasinati karon sa East Africa. Gani ang patay sa baha sa Somalia, niabot na sa 29. Kini na ang pinakagrabing pagbaha nga nasinati sa Somalia sa dekada na nga nang labay, kung asa niabot na sa 29 katao ang patay. Anaasab sa 300,000 katao ang mihikling sa ilang kabalayan gumikan sa baha. Sumala sa National Disaster Management Agency, human ang walay puas nga pag-ulan nga nasinati karon sa halos tibuok East Africa. Naglisod sab karon ang otoridad sa pag-rescue sa libuan ka tawo nga na-stranded sa baha. Ang baha sa kasikbit nga Kenya ang anaa na sa 15 ang patay. Gilapawan ang mga tulay sa Uganda sa baha ug naputol sab ang kalsada nga nagsumpay sa Kampala Oil Field sa northwest og Kenya Red Cross. Italy magpadala og hospital ship nga kumpleto sa gamit ug mga doktor duol sa Gaza coast. Kini aron matabangan og paspas nga matampalan ang mga samdan nga Palestinians sa nagpadayong airstrike sa nasod Israel sa Gaza. Magpadala og hospital ship ang Italy duol sa Gaza coast. Matod ni Italian Defense Minister Guido Crosetto nga tabangan sa natad sa medikal sa mong barko ang mga samdan sa Israel-Hamas conflict. Nibiyahe niadtong Miyerkules ang barko gikan Italy nga adunay 170 ka staff, lakip ang 30 ka trade alang sa medical emergencies. Kumpleto sa pasilidad ang barko alang sa doctor's examination, beds alang sa ICU, surgery rooms, MIR room ug uban pang gamit. Ang foreign ministers nga sakop sa G7 kung asa miyembro ang Italy ang nanawagan nga ihunong una ang giyera aron hatagan og higayon ang tabang ug mabuhian ang hostages. Pangulo sa Timor-Leste nga si Dr. Jose Ramos Horta ang bibisita sa GMA Network Incorporated. Gisugat sa kini sa GMA executives nga si Ramos Horta ang usa sa kanhi nga journalist nga nakigbatok sa kagawasan sa ilang nasod. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Mao ka na ang presidente sa Timor-Leste nga si Dr. Jose Ramos Horta nga mibisita sa GMA Network. Gisugat siya sa mga opisyal sa GMA sa pagpanguna ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. Tuig 1996 ari ang gidawat ni President Ramos Horta ug Bishop Carlos Bello ang usa ka Nobel Peace Prize sa ilang pagpaningkamot nga malinaw nga mobiya kaniadto ang East Timor gikan sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Gipasalamatan sab ni President Ramos Horta ang pag-ila nga gihatag sa GMA kaniya. Gipunting niini ang pagkapareho sa Timor-Leste ug Pilipinas. Parehong katolikong nasod, parehong gisakop,
nakigbatok ug nakalingkawas. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Anasab sa panagpulong sila GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President and Head of Entertainment Group, Lilibeth Razonable, ug Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Makigtambayayong matud pa ang GMA Network sa pagpakatag sa saktong impormasyon kalabot Timor-Leste ug sa kampanya niini nga ipaila-ila ang pinakabata nga demokrasya sa Asya. In GMA, we have a tagline called Serbisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Nakatakda siyang makigpulong kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then we look at before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship. Atangi ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales kang Ramos Horta. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka aktibong security guard sa Cagayan de Oro City arestado human nga mapalitan sa otoridad og illegal nga armas atol sa gihimong entrapment operation. Kaubanan sa suspect nakaikyas. Ani ang report? Arestado sa gihimong entrapment operation sa kapulisan kining security guard sa Cagayan de Oro City nga si Michael Fabre, 37 anyos, og residente sa Hingoog City, Misamis Oriental sa pagpamaligya og illegal nga armas. Ang operasyon nahitabo sa Zone 1 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City pasado las 12 sa udto adtong Miyerkules sa pagpanguna sa personahe sa Regional Special Operations Unit 10 uban ang ubang law enforcement agencies. Positibong napalitan ang suspitsado og usa ka .45 kalibre pistola, 6 ka mga buhing bala og 2 ka magazine sa kantidad nga 17,000 pesos. That is part of our investigation, no? Kung ato ang mahibaluan ang kinsa ang mga network niya or unsa ba kining organization nga nabilong kini siya. So that is part of our investigation and follow-up operation pod nga pagahimoon sa atong kapulisan. Ang kauban sa suspect nga si Jesse Simulaw nga nakaikyas atol sa operasyon padayong ginapangita sa otoridad. Dako kay nga butang nga ato ang mapugan kining pagpamaligya og illegal nga armas. Kabalo kita nga ang usa ka armas nga mapaingon sa mga kamot sa mga kriminal o katong mga tao nga adunay daotang katuyuan, that is one to many. Kaya ang kaning armas pwede siya magamit sa bisan unsa na krimen. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o paglapas sa COMELEC gun ban ang atubangon sa suspect. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atangian nagakulbahin ang mga dula sa nagpadayong NCAA Season 99 Basketball Tournament nga atong masaksihan live sa GTV unyang hapon. Masaksihan sa unang hugna sa dula ang Benil Blazers kontra LPU Pirates unyang 1:30 sa hapon. Samtang magtig-isab sa kadaugan ang San Beda Red Lions kontra Perpetual Altas live sa GTV. Kinsa kaha ang new hero sa maong mga dula at ang iyang mas nagkainit pa nga panagsangka sa mga team matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama niining panutihon ni Johnny Depp, usa ka American actor and musician. Music touches us emotionally, where words alone can't. Mga kapuso, 45 days na lang, Pasko na!
Mo kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao, ganagalanta ka namong sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa malokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.